Lods, at ito, welcome back sa ating munting channel. Another day, another vlog na naman ng mga sa ating content. Ito na, amplifier usual, ulit-ulit. At ito, meron tayong tanggap dito na isang power amplifier na Mikel CA20. So, ang problem nito ay nagkiklip itong isang channel. So, ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan o. Patay natin yung flash. Ayun. So, umiilaw yung clip o. So, itong isang channel, okay. Itong isang channel, naka-clip. So, ito yung ayusin natin. Laki, bigat nito. Nickel. So, check natin kung maganda rin ba yung mga nickel na power amp, no? So, eto, bago natin simulan mga lods, ano, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa ating channel, pa-subscribe mo po. At pakit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. Sana maliit lang yung problem nito. So, ayan, continue na tayo. Open ko muna. So, ito na mga lods, na-open na natin. So, ito po yung laman ni Mikel, CA20. So, laki yung transformer niya. Ayos din, laki ng transformer. Parang yung mga ano, yung ano mo yung mga amplifier, mga lods na ano, Lexus. Laki ng transformer niya. So, ito yung ano niya, oh. So, CA20 talaga siya. Nakalagay din sa ano niya. So, ang supply pala nito is, check natin. Ang alikabok. Hindi makita. So, 120, 80, at so, 3 tiers pala to. 120, 80, 43. So, ayan, 120 VEC. Ang pinaka-high rail niya. So, may 8 pirasong 12, 2, 4, 6, 8, and 12. So, 12 pirasong kapasitor, malalaki, na 22,000 UF by 63 volt, no? So, ayan, kulay blue. Topcon ang kanyang brand. And then, ayan, mukhang ako pa lang yung makaka-virgin ito sa, ano, ako lang nakaka-open para hindi pa naman nagalaw yung mga ano niya. So, ito, test natin. Trace muna natin. Try natin mag-bias ngayon kung may bias tong ditong kabila na nag-clip. So, ayan. Power natin. So, ayan. Nag-clip talaga siya. So, ito, mag-bias tayo. Lagay ko lang sa lagayin yung cellphone natin. Ayan. Oops. Ganyan lang. So, mag-bias tayo. Kita ba? Dito. Kita. Silaw kasi nung ilaw. Ganyan na lang mga lods. So, dito tayo sa okay na channel. Sa buo na channel, no? So, meron tayong 0.3. 0.39. So, kulang-kulang 0.4. Sa kabila, ay wala. So, ayan, zero bias. So, buo naman ata yung mga fuse nito. Yun nga lang pala ito mga lods ay pinaghalong SMD, no? SMD part at saka hindi SMD. So, may gagawin tayo dito para matrace natin. So, para malaman natin kung alin yung may problem. So, patayin muna natin ulit. And then, tanggalin natin tong supply ng kanyang buffer, no? So, yan. SMD siya mga lods, oh. Zoom natin. Ayan, oh, SMD. So, tignan natin yung, ano, nito. Itong pinaka, ano, 501, 500 ohms na bias trimmer. Check natin. So, tanggalin natin to. Ito, itong supply na, itong, ano, 15015 na supply ng ating, dito sa pinaka preamp.
ng kanyang mainboard. So, meron naman siyang preamp dyan. Ito yung sa input buffer. Input buffer to dito. Dan dito sa preamp niya. Pero wala namang IC mga lods. So, check natin. May panglinisan. Grabe yung likabok ang kapal na. So, ayan. Hindi kasi umiilaw tong signal niya. So, ayun, wala yung ano niya. Yung clip nung hindi natin sinuplayan ng 15015 yung kanyang preamp drive, no? So, ano kaya yung problem dyan? At saka wala siyang bias. So, try natin ito i-fix bias. Itong 501 niya. Baka ito yung dahilan kaya nag-clip kasi walang bias itong ano natin, pinaka-output transistor. So, sana yung ano lang natin. Kasi wala naman ibang problema. Buo naman yung mga fuse niya. Ayan o. Ayan, buo naman. Grabe makazoom yung cellphone natin ah. So, ayan. Ito, wala siyang clip nung tinanggal natin. So, it means may problem sa kanyang preamp. Ayan, tanggalin ko muna. Ito isang channel. So, ay mga lods, update tayo ulit, no? So, ito, itong channel na to, na-check ko. Tinanggal ko lahat, tinanggal natin to lahat ng resistor. At possible na, no? Chinek natin lahat. So, wala naman tayong nakitang problema. Bukod sa, ayan, may tinanggalan tayo, pinalitan. Na 2.551. So, sinubukan ko, ito yung sa clip na transistor. Sinubukan ko lang palitan. So, wala pa rin nangyari. So, next target natin, yung panel board. Yung, ano, ito yan, input buffer. Try natin yan dyan i-troubleshoot. Baka dyan ang problem. So, ayan o. Kasi ayaw umilaw ng signal eh. Ito, itong signal na to ayaw umilaw. So, ayan. Ito, nakaklip na siya. Yan, tignan nyo o. Dapat kasi, iilaw to. Itong isa, dapat sabayan sila. Ayan. O, ito wala. So, ayan. Wala namang problema kasi kung may problema yan, magpro-protect yan. If may sunog, no? So, ito lang naman yung problem niya, clip. Ayaw mawala. At saka yung signal, wala siyang signal, hindi umiilaw yan. Patayin natin ulit. Patayin natin yung plus. Ayan. Ayan, no? So, hindi kagaya nito yung signal niya. Ano pa? Magpi-fade away, no? Ayan. Yan, tingnan nyo. Pansinin nyo mga lods. Wala. So, ayan. Wala naman problema kasi pag may problema tong channel na to sa kanyang mga transistor output or sa mga driver, magpo-protect na to. So, walang protect eh. So, next target natin yung kanyang ano, input buffer, no? So, ayan. Kung tatanggalin natin to, syempre mawala yung clip kasi mawawalan ng signal yung ating, mawawalan ng supply yung ating relay. So, ayan. So, next, target natin doon sa likod. Kasi may duda ako kasi yung signal dito, hindi sila pareho. So, ayan, troubleshoot muna. Troubleshoot ko muna yung sa likod. Kasi wala talaga ako nakitang possible na burnout na parts dito or nasunog ng mga driver. Na-check ko na lahat, isa-isa. Yung SMD, wala naman. Goods naman. Wala naman problema. So, basta ganito yung walang sunog mga lods, medyo mahihirapan tayo sa pagre-repair. Kasi ang hindi naman repair yung gagawin natin, magte-tracing tayo. Tracing muna bago repair. So, ayan, ito yung problema sa mga power amp. So, kaya yung iba, surrender. So, tayo, hindi natin to urungan hanggat kaya natin. Nakaya natin yung mga nahihirapan tayo sa parts, ito pa, clip lang. So, ayan. Continue lang tayo ulit mga lods. Ano? Update ko lang kayo ulit kung troubleshoot ko na yung sa likod. So, ayun mga lods, update tayo. So, dito na. Tanggalan natin yung input buffer niya. So, nalinisan ko na din to. Nalaban ko para malinis. Tignan ano. Kasi ang dugyot. Puno ng alikabok. So, ayan. So, gumawa tayo ng ano, pang trace. Ito. Yan. So, ito yun. Gumamit ng mixer para makapag-bluetooth tayo.
Ram tayo ng isang cellphone. Sound check. Sound check. And then, ito check natin. Check natin kung may audio na. Ayan, meron na. So, ayan. Pasok natin dito. Tracing tayo. So, ito yung mga KTS lang So, nag-input tayo dito, nag-input lang tayo dito sa aux. So, naglagay tayo isang maliit na speaker. So, on natin to. Yun. Yan aux. Basta bagong bukas ang board. So, yan, naka-aux na tayo. So, lagay natin sa yung cellphone natin. Para makapag-trace tayo ng maayos. Yan. And then, ito yung ating pan-trace. Ayan, naggawa lang tayo RCA. Ayan, o. So, gamit tayo ng test probe. Meron tayong extra. Ayan, o. So, ang gagawin natin, i-on natin to amplifier natin kasi wala tayong pang supply na 15015. Nahan natin kaunti. Ayun. So, power on natin. Ayun. Matrace natin. So, kita nyo lang ba mga lods? So, testing muna natin dito sa input. Masyado mahina kami. Ito yung ating ground. Kasan natin konti. Kayanan, ma. Verde. Yung kabila walang audio. Bakit wala? Ito pala in-open. Sorry. Soundtrap. So, ang out nito ang ating hanapin. Sana yung out nito. Volume. Sa gitna. Channel to kasi yung may problem sa atin. So, channel 2. Check natin kung merong. Hindi makita pala. Yan na natin konti.
Ayan. Yan pumasok sa ating ano. Kabila. Meron din. Soundtrap. Soundtrap. Tapos, next, yung ating channel 2 out. Ito, out na tayo. So, from dito. So, wala nga yung channel to. Ito sa kabila. Wala din. Meron mahina. Kailangan ata na may volume to. So, malaman natin. Check natin kung may pumapasok na audio. ano ba to? NE555. Dito. So, ito actual live to, no? Live tong troubleshooting natin. Check natin muna tong paan ng ano natin. LM, wait lang, check ko lang mga lods ha. Google muna natin. So, di man mahirap magtanong kay Google. Yung pin out nito, hanapin natin yung in. In E5532. Pin out. In E5532. So, out yung 1. So, ito. Ito yung sa 2 eh. So, dito yung out sa taas. BCC. Yung 8 pin. So, ito. BCC negative. Dito sa taas, positive. Tapos, in. Tingnan natin kung may pumapasok na audio sa in. Itong dito sa 5 and 6. Din yung, yan, check na muna natin. So, buti na yung actual para live talaga. Dito. Naging common yung out niya eh. Itong out 1. Ito yung out 1. Then itong 1, 2, 3. Ito yung positive in. Out. Wala naman nilagay na ano. Itong 6 and 7. Lagyan ko muna siguro to ng ano. Yung sa volume natin. Para mahirapan tayo nito mag-trace. Wait lang mga lods ha. Lagyan mo natin ng volume. Patayin ko muna. So mahirapan tayo nito. Kasi walang contact yung audio. Sobrang init ng ano dito. Kanyang walang regulator. Hirap kasi hilain ito. Ang tipid talaga ng mga factory gumawa ng mga wire. Sakto-sakto lang. Tapos ang liit ang space nila dito nilagay. Oh, kamay-kamay ko. Mahirapan na magdukot. Pagtanggal nito, mahirapan. Pagbalik din, mahirapan ka din. Wala, tipid talaga. Pati dito.
Ang hirap tayo mag-audio test nito. Ang hirap dukutin ng mga ano niya. Iksi talaga mga lods, oh. Diyan lang, hanggang sa baba lang. Di man lang pinalagpas kahit sana dito hanggang dito, oh. Masyadong tinipid ng mga inchik. Hirapan tayo sa pag ano. Sana. No choice talaga kung hindi ito anuhin, tanggalin. Dito sa blower ang siksik. Ay nako, nakakainis talaga kaya minsan nakakatamad mag-repair ng amplifier power amp. Masyadong tinipid yung mga space. Nahihirapan pa tayo. Kailangan patanggalin tong capacitor, oh. Pati na lang dito, hilain na lang natin, hindi pa mahila. Nakaharin din yung blower. Ay nako. Kaumay talaga mga ganito pagka magkasakit mga amplifier power amp. Nasunog na lang sana direkta para matapos na. At tayo mahirapan sa pag-repair. Ito kasi walang sunog eh. Kailangan natin mag-tracing kung saan yung problema. Yung ibang technique, sinasabi nila mas maganda pa mag-repair ng nasunog kaysa mag-tracing. Hirapan, kailangan baklasin pa talaga yung blower. Dinikit pa ng rugby. Ito na sa volume ng channel 2. Ito pala dito. Ito yung channel 2. Dito, yung isa. Ayun natin yung volume. Kaya kalahati lang. Ito lang naman yung problem natin dito. Kaysa tulang tayo. Hayaan na natin yung 1. Tanggal. Ayan natin yan ayusin. I-plug natin ulit. Natin. Sa out nito. Ito yung out ng ating to.
Tumutunog mga lods. Mukhang pahihirapan tayo nito. Okay naman yung buffer niya. Tumutunog naman yung out. Ayan oh. Kasi ang sabi ni customer, bigla lang daw ito nawalan ng audio output, yung channel 2. Pero buo naman to. So balik na naman tayo dito. Mag-i-input na naman tayo ng audio dito sa main amp kung tutunog. Mag-i-inject tayo. A few moments later. So mga lods, update tayo. So na ano natin. At yan, nabutasan na natin yung ano. Focus, oops, focus. Yan, kailangan malayo. Yan, binutasan natin papunta hanggang likod. Din sa taas yung iba. Para tumibay siya. Yan, matibay na, tigas na siya. Yan. So yan mga lods, natanggal na natin yung regulator. So palitan na lang natin, no. So yan, 7815 at saka 7915. Palitan natin ng bagong ano to. Then ayun, napansin ako dito sa kanyang capacitor ito, oh, walang hinang. Yung lock lang yung nakahinang, pero yung ito hindi nakahinang. Ayan. Na ano na lang na sino yung humihinang. Tao lang naman siguro humihinang nito. Di naman machine. So may nakaligtaan na isang paa ng negative ata. Positive. Oo, positive line. So ayan. Hihinang natin yan ngayon. Positive nga, ayan. Kasi dito yung negative eh. So ito, positive. Pahirapan talaga sa pagtanggal nito mga lods. Grabe talagang magumawa ng ano. Parang itong nickel. Pahirapan pa yung technician. So ay, may natanggal pa isang ano sa ground. Grabe nakalagay ng rugby. So ito, palitan ko muna. Meron tayong pampalit. So yan, ibalik na natin. Palitan na natin. Nahinang na din natin yung capacitor na hindi nahinang. Ayun o. 7915. 7815. So, naibalik na din natin itong ano. So, ayan. Salpak natin na. Testing natin. Ano talaga problema nito. Napaka-sensitive na power amplifier. A few moments later. Hello mga lods, at good morning. Update tayo sa ating Mikel na CE20, no? So yung nagki-clip problem, so medyo tinambay ko muna siya kasi umorder ako ng mga ibang parts na SMD. Like yung ano, yung 2in551 at saka 2in5401 kasi yun naman yung ano niya, yung driver ng kanyang main amp. So ayun, at may mga pinalitan din tayong resistor. Kaya ito walang bias eh. Kung natatandaan nyo, walang bias lang. Ano natin. So, isa talaga sa pinakamahirap ayusin, lalong-lalo sa pagdating ng power amp mga lods. Or kung may SMD parts, no.
So, yung walang sunog, pahihirapan tayo talaga mga lods. So, medyo ilang araw ko din tong pinagtitrace-trace yung mga parts niya. So, hanggang sa nahuli talaga natin. So, mayroong ilang drivers na pinalitan natin, lalong-lalo na yung sa relay, may sa relay banda. Mayroon tayong isang pinalitan na 25401. Leak na siya. And then, yung sa supply ng ating, ito dito sa 15015, unbalanced. So, pagpunta dito sa kanyang driver to driver, no, yung naka-series na resistor, ipakita ko sa inyo. So, ayan mga lods. Ayan o. Ayan. Yung naka-series na yan. And then, dito, ito, malaki. Ayan, basta makikita niyo yan dyan sa ano. So, malaki yung nilagay ko. May leak na kasi. And then, meron yan mga doon banda na ano. Yung mga, basta 2551 mga lods, yung mga ganyan, no, maliliit. SMD type. So, ngayon, nagka-bias na ito. So, pakita ko sa inyo. Meron na itong bias. So, ito, pakita ko sa inyo na may bias na tayo. So, huwag kalimutan i-like ang ating video mga lods, ano? So, ito, digital tester natin. So, may bias na ito kaso kailangan ko lang pa i-balance, no? Ito kasi itong isang channel, wala itong problema. So, ang bias nito dito. So, yun natin, okay na ito ngayon mga lods, ano? O natin. So, yun, nag-click na yung relay. So, dito sa kabila ay meron tayong 0.39. Dito naman sa ating, ito, nagka-bias na ito kasi okay na nga. Ayan, meron tayong 0.44. So, baba lang natin yung kaunti, ano? Kasi na may trimmer naman ito. Hirap tukutin. Hanggang 0.44 talaga siya. Ang hirap dukutin. Ipipix bias lang siguro natin ito mga lods. Ang hirap anuhin. So basta okay na siya. Palitan natin ito ng resistor ngayon. Kasi ano ito ngayon, yung ano niya is 201, so 200 ohms. So ipipix bias natin to, dalawang channel. So basta ito okay na siya. Ang hirap dukutin eh. Tsaka hirap din natin, hindi rin natin pwede itaas kasi yung mga wire ang iiksi. Wala man lang ano, walang basta walang hindi nagbigay ng allowance. So mahirapan tayong mag-repair kasi pag iataas natin mabubunot na itong mga wire. So, kailan talaga, yan lang muna. Pipix bias natin yan. Try natin sa 150 ohms. Baka magpa 0.3, no? So, matunog na ito.
Yan. May copyright yan eh. Doon na tayo sa bass. Hey, hey, only give it up to get falling. Only give it up to get. So ito mga lods, at wag niyo yung galawin yung 201. So ito pala yung bias dito, oh. Yung 501, yung 500 ohms ito. Ito pala yung sa ano niya. Bias transistor niya. Bias sa transistor and bias sa trimmer. 501, ayan oh. So yan yung palitan. Try natin palitan ng ano, 150 ohms. So ito na yung ano natin, 150 ohms. Pipix na lang natin para hindi ano no. So naka ano na siya, hindi magbabago yung bias. Try natin 150. Kung hindi makaya sa 150, doon tayo sa 200 ohms. Or 180. So, ayan. Resort lang natin. Ito lang. Hindi na kailangan tanggalin yung ano, mga yung itong mga transistor screw, no? So hindi mo na kailangan anuhin yung board. Ano pa naman siya, kaya pa naman siya ano, sa ating solda. So ito, try natin magbias. Try muna natin ito, nilagay natin ano. Balik natin yung mga wire. Ito, testing natin. Plug natin sa series valve muna. Tapos ayan, on natin. Ayan na. Yun. So, bias tayo. So, 0.4. 0.3. So, ayan, oh. So, okay na to. 0.3, 0.39. 0.4. Sarado. Yung dito naman kasi, 0.39 eh. Ilagay natin sa ano. Dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Kabila. Baka mag-short tayo. Ayan na, 0.38. Hindi makita pala, sorry. Hirap kasi. Tignan nyo mga lads. Ano ba yan? Ayan, 0.39. So, kulang-kulang 1, no? So, gawin natin itong 0.4. So, sakto lang yung 150 ohms para dito sa kanya. Para saktong lakas. Palitan na ito natin ngayon. Saan yung ano natin? Testing muna natin yung audio. Audio tayo. No, 0.3 to 0.4 yung ano niya, biasing. So ayan, tapusin natin, palitan din natin yung kabila. Patayin muna natin. And then ito na naman kabilang ingat natin. Ganyan lang mga lods. Tamang fixed bias.
Tanggalin muna natin yung mga wires. Lagyan natin ng pangtukod sa ilalim. Doon pala sa ilalim, oh. Pinakailalim tong ano niya. Doon natin lagyan. Oops, ayun. Ilaw natin para kitang-kita talaga yung lapit natin yung camera natin. Tanggalin natin yung ano, pinaka trimmer. Yung 501 yung tanggalin nyo pagka magpipix bias kayo ng like to Sondra, basta mga power amp na may trimmer. Ayan, 501. Ayan, 501. So 500 ohms. Tapos linisan natin. Ay, wag naman. Umuurong eh. Ayun. Ay. Patsi tuloy ako. Ayun. Sumisipon tayo na ano tayo, naambunan tayo ng isang araw. Grabe ngayon, panahon ngayon. Solve na natin. Para malaglag. Ganyan. Isang kamay. Without helping hands. Ayun. Ayun o. So, ayun. Tapos na. Ayun. Yan yung pagkalagay mga lods, ano. So, ayan o. So, yung tuwa, yung ano yan. Sa ano yan siya. Parang sa DC offset ata yan. Kaya pala kanina inikot ko. Ay, gumalaw. Hindi ko napansin kasi na may 501. May 501 pala. Dalawang trimmer pala siya eh. Natin kung tayo ay makapag-audio test. Yung aso natin nakakita ng manok. So yun siya, naipit. Supply 15015. So ayan. So tapos natin kaunti yung ating ayan, at magpa-final ano na tayo. Wait lang mga lods, ayusin lang natin yung camera natin.
Ayan. So, ito, power natin. Eto, bias tayo. Check, tignan mo daw yung mga aso doon, nak. Maingay man. Wala, mas lalong umingay. Nagiging 0.37 yung kabila dito. Sa kabila. Patay yung audio, ha. Naging 0.41 dito. Bakit kaya? Sa negative side. Wait lang. 0.38. Pero okay lang yung magbabalance naman siguro pag may audio. Try natin na may audio. Walang audio yung kabila. Wala. Kabila. Meron na. Speaker natanggal. Loko. So, naka-ano tayo ngayon? Naka-stereo mo. Importante mga lods, naka-fix resistor siya, naka-fix bias tayo. So, goods na yun. Magbabalance lang yan sa pag may audio. Balik tayo music. May mga copyright yan eh. Sound check. Busing. Nag-chat si Busing Marjon ni. Mamaya ka na, sir. Tapusin ko lang to. Chat talaga siya. John Lunta, DJ7 Remix. So, ayan si ano pala, si CA ito, naka 3 tier to, no? 3 step yung kanyang supply. Na may, hindi kasi na-explain ko na ba ito sa inyo mga lods? Meron to siyang ano eh. So mga lods, at naputol yung video natin dahil nag-overheat yung cellphone natin. Nagreklamo siya eh. So, ayun, at sinagot ka na lang din yung nag-chat sa atin si Sir Marjonie Solomon. So, ayan, nagtanong about solar. Takot siya na yun yung easy, takot siya papasukin yung sa Neco daw no, dun sa norte. Takot siya papasukin sa inverter na sabay dun sa solar. So, ayun, sabi ko sa hindi yan puputok. May kanya-kanya namang input yan. So, ayan. Ito, power natin. Naka-series bag tayo. Dalawang series bag yan kasi hindi na kaya sa Post audio test tayo.
So yan pala yung supply niya, oh. Naka-3-tier tayo, no? Plus natin. Hindi na pa plus. Yun. So, pinaka-high rail niya is 120. And then, mid-rail, 80 volts. And then, low rail is 40 volts. So, 3-step. So, kaya swabing-swabe. Next nito, mag-review tayo ng BG power amplifier na CA68. So, yan, papakita ko sa inyo yung laman nun. So, ayan, nasiguro natin masyadong papayin yung video natin. Dahil daan na naman tayo sa ating Mikel CA20 na clip problem. So, pag may tiyaga, may nilaga. So, ayan, pinakamahirap lang talaga iayos. Once technician ka, ang pinakamahirap ayusin yung walang sunog. So, ayan, yung baga, yung baga ganito, hindi naman sunog yan eh. Ayan sunog ba yan? Walang sunog, pero open na siya. Open na siya sa iba. Play natin. May ano to? May copyright, wag yan. Balik lang tayo sa sound check na walang copyright. So, thank you mga lods, walang sound support sa ating mga channel. At ayan, Diyos mawalos mga lods, at magandang buhay sa ating lahat. At yung gusto magpa-shoutout dyan, or mag-comment lang sa baba, no? So, ayan. Para may sama kayo sa ating video. So, comment down below na lang, pati yung lugar nyo, para makita natin kung hanggang saan yung video natin umaabot. So, thanks for watching mga lods. At Diyos mawalos, akin lang. Bye-bye. Here John Lunta, DJ7 Remix.